Isa sa pinakamaganda at matibay na succulent na alam ko at pwedeng-pwede po nating i-recommend sa mga beginners or newbie na gustong-gusto po maghalaman ng succulent. So, heto guys, yung napakaganda po nating Purple Delight. So, ibang-ibang klase na succulent na po yung nasubukan natin dito sa ating harden. So, heto po yung isa sa tumagal po dito sa ating munting harden. So, nakikita po natin iba-iba po yung kulay ng ating Purple Delights. Sobrang ganda. And then, ayan, nakadepende po yan sa location kung saan po natin nilagay yung ating mga halaman. So, heto guys yung succulent na matagal na po dito sa ating munting harden. Namamatay yung iba pero ayan, still buhay na buhay po yung mother plant ng ating Purple Delight. So, heto yung mother plant natin guys. Ayan, sobrang tanda na. So, ayan, at nakapag-propagate naman po tayo ng ng dahon. Kaya hindi po siya nawawala dito sa ating munting harden. Yung iba namatay pero heto at yan, meron pa namang lumalabas na pops. And then heto guys yung natin, to siya, super bomb. So na siya dito. Yung Darly Sunshine natin, ito patay na siya. So, yung Purple Delight natin, yung naiwan dito na pot. Ayan yung mga nahulog na dahon. So, yan po yung minsan nabubuhay. Nabuhay yung iba, yan katulad nito, nabuhay sila. And then, yung iba naman ay hindi naka-survive. So, ganyan lang po yung ginagawa ko. Tinatanggalan ko po ng dahon sa baba. Ayan, para makapag-propagate tayo and then lumaki po yung babies na nasa baba po ng ating Purple Delight. So, heto guys na pot ay matagal na 2 years na ata to sa natin sa garden. So heto po yung naiwan and then ang super bomb natin heto at na sila yung leggy or na sila woody na. Woody na po yung ating plant. So heto gusto ko siyang i-propagate, i-cutting propagation natin. So, yan ang gusto ko. And then, para merong lumabas na mga pop dyan sa kaniyang kahoy. So, yan sa kaniyang branch. O, yan. Medyo na kasi, matanda na to guys. So, kailangan makapagparami tayo ng Purple Delight dito sa ating munting harden kasi sobrang ganda po nito. Naka rain or shine. Ayan yung kulay, may pagka-pinkish yung kulay ng ating Purple Delight. So, hindi naman po siya maselan sa potting mix natin. So, yung potting mix natin, lang ata to, yung pure rice hull. And then, sa katagalan po ay naging compost po yung rice hull na tinaniman po natin dito sa ating Purple Delight. So, yan, heto lang talaga yung Purple Delight na tumagal po sa ating garden. So, heto at i-propagate na natin guys yung ating Purple Delight. Try natin siyang i-propagate kung maging successful. So, ayan. And then, try nating obserbahan kung magkaroon pa ng pops yung puno. Kasi matanda na siya, so kailangan i-propagate na natin yung ating
Purple Delight. And then heto guys yung ating super balm. Ayan, di talaga dumadami yung super balm natin dito. Pero ayan, gumaganda naman yung isa nating super balm. So parang meron akong super balm dun sa taas pero hindi siya maganda. Kasi ano na siya ay woody na po yung ating super balm. So pag woody hindi na po or kailangan i-propagate or i-cut na natin siya para ano naman magkaroon ng bagong dahon yung ating succulent. And then yung kasama ng ating Purple Delight dito guys, or yung na-propagate na natin na Purple Delight ay nilagay ko lang siya dun sa sa likuran, so naging okay naman po. So mamaya i-try nating i-separate yung na-propagate natin na Purple Delight. So ito yung mother plant natin guys na Purple Delight. Sobrang mahal pa naman nung nung time na binili natin tong Purple Delight. So yan, at patong lang natin siya dyan. And then, magdagdag lang konting soil. So, hindi ko na po siya punuin ng soil kasi pag punuin natin siya, parang mabilis pong magka-stem rot yung ating plant. So, magdagdag lang po ako ng toppings. Yung ginamit natin dito ay lava rock. So, ganyan lang po ako magtanim ng succulent. Pinapatong ko lang po siya. Hindi ko pinabaon yung stem ng ating Purple Delight. Pinapatong ko lang siya. Katulad nito guys, yung ating propagation, nilagay ko siya dun sa sa may bougainvillea. So, yan, pinatong ko lang siya dito sa sa coco hash. Ano tawag dito? Coco fiber. Ayan. And then, ayan, nagka-roots naman. Ayan, dikit na dikit yung ayan. Ganyan lang siya, guys. Pinatong ko lang siya sa coco fiber and then naman po, nagkaugat yung ating plant. Basta nakalagay sila sa full sun, sobrang ganda and then ang tataba nila, guys. Kahit araw-arawin mo silang diligan kasi wala naman po itong soil. Nakapatong lang siya sa coco fiber. So, yan. So, try nating lagyan ng konting soil, yung ating propagation. And then, hindi ko muna siya ilabas. I-try ko munang pa-stable yung ating propagation. So, dahon lang to guys. Galing po ito sa natin, leaf propagation. And then, ayan, dahil healthy naman po yung nakuha nating dahon. So, yan, at tayo ng dalawa. Dalawa yung naging successful sa dinami-daming dahon na nilagay natin dito. So, dalawa yung naging successful. Pero meron pang isa na maliit na tumubo. So, heto sila ipa-stable pa natin and then after siguro mga ilang days, balik ko to sa doon sa may bougainvillea kasi gusto niya po doon na area. So, heto talaga yung tinatry kong paramihin dito sa natin, munting garden. Kaya lang, kung gusto ko siyang pagandahin ng katulad nito, so kailangan ilagay ko po siya doon sa likuran. Kasi doon po yung area, location na gustong-gusto po ng ating Purple Delight. So, po siya doon full sun. And then, lagi ko po siyang nadiligan. Everyday ko siya nadiligan guys, kasama doon sa ating mga bougainvillea. So, ayan, at naging successful naman po yung pag natin sa kanya, pag-alaga. Kasi nagkaroon tayo from ilang dahon to, nagkaroon tayo ng dalawang, successful na propagation. So, mga ilang lang to guys, ilang weeks, ayan, magiging na to,
magiging mother plant na ulit ito. Magiging ito na yung magiging mother plant natin ulit. Ayan. So, and then heto guys, na propagation natin ay dito lang po yan sa may ano natin, sa may plant track. So, ibang-iba talaga yung itsura ng ating Purple Delight na hindi nakakuha ng full sun. So, yung nakakuha ng full sun ay pinkish, may pagka-pinkish yung kulay. And then, heto guys, may pagka-bluish naman yung kaniyang kulay. So, kulang po ito ng sunlight. So, ito at ayan, yung full sun, and then yung bluish naman po ay kulang ng ng sunlight. So, hindi siya healthy tingnan. Ayan, hindi siya healthy. Yung kaniyang dahon may pagka payat. And then yung ating naka full sun ay ang tataba po ng dahon. So, yan yung kaibahan pag nilagay natin. Depende po yan sa location. So, mas maganda po naka full sun yung ating Purple Delight. Kahit leaf propagation or cuttings propagation. So, yung cuttings natin, stay muna natin ng ilang araw din. Pag ano na siya guys, pag stable na siya, saka natin ilagay dun sa sa may likuran, sa may bougainvillea. And then na-observe ko din sa ating Purple Delight, kahit siya guys, yung hindi mo siya diligan, pero nakalagay siya sa ROS, kahit maulanan lang siya, and then ilang araw na hindi siya nadiligan, sobrang ganda. Kasi yung nasa natin hanging pot ay nakadepende lang po yan sa ulan. So, okay naman po at naging naman po, mataba, healthy yung ating Purple Delight. So, yan sana yung mga leaf propagation natin na nilagay dyan sa ating mga pot ay dumami, padagdagan yung ating propagation. So, yan guys yung update dito sa ating leaf propagation, and then sa ating mother plant na Purple Delight dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.